Wala pa kagabi, nung isang araw Sa pa araw actually, pa, oo. nung nakuha ng mga karamihan sa atin yung kanilang mga Meralco bill, ang dami pong nagmamarakulyo, ang dami po talaga nagdadabog. Bakit daw nagkaagano ng kanilang Ang taas daw, Manong ang Joe. taas? Ano po ba sa palagay Meron nyo? kasi, Opo, go ahead. well, usually March and April hanggang May, tatawid din yan ng June and a few days siguro ng July. Talagang ang tawag namin dyan, seasonality of consumption. Tingnan nila yung usage nila sa graph. They will really see an increase. Unfortunately, merong mga nagpapakalat na ito daw ay dahil dun sa mga public policy charges, no? Particularly yung lifeline rate at saka yung senior citizens discount. Ang driver talaga ng increases every month ay itong generation charge. Tumaas po yan ngayong buwan dahil sa paghina ng piso kontra sa US dollar dahil ang US dollar po ang batayan ng malaking batayan ng operating expenses nitong mga power plants, lalo na yung mga gas plants, no? Opo. Kung saan malaki yung kinukuha naling supply diyan sa mga gas plants diyan sa Batangas. Yung increase naman sa consumption is usually caused by an increase in temperature levels. So, yun lang ho talaga ang main drivers. And yung mga consumers natin, nasa harap naman ng bill namin kung ano yung impact nung consumption sa kanilang paggamit. So, ginamit po yun that was used. Magre-reflect yan sa meter kung ano yung ginamit. And so, ang difference lang kasi sa Meralco, gagamitin mo muna bago mo bayaran. Okay. Unlike yung mga pump prices, antemano, pag gasolina ka, bayad ka na agad. Tama naman. Yun ang pagkakaiba. So, minsan, lagi namin sinasabi na mas maganda siguro at this point, let's exercise energy efficiency, try to cut on consumption if you can. Dahil talagang ang main driver talaga ay konsumo. Okay. Pangalawa, yung rates, kung yan ay magbabago. And rates usually tumataas din pag summer month. Okay. Manong Joe, ito partner, kailangan niya talagang banggain ng head-on ni Manong Joe ang mga alegasyon na ninanakawan niyo raw po ang publiko, niloloko niyo raw po ang publiko dahil isinisingit niyo na raw kung ano-ano doon sa aming bill. Pakisagot na lang po ng diretsahan. Well, that is a very unfair allegation that has no basis. That is, let me state for the fact, medyo irresponsible statement po yun. Kasi yung mga sinasabi nilang lifeline at saka yun yung madaming basehan sa social media, kaya nga ako, I'm also an advocate of media and information literacy. Lahat ho ng nasa bill, hindi lang ho sa Meralco, no? Lahat ho ng nationally, nationwide, yung lifeline rate at yung senior citizen discount, nakapaloob po yan sa lahat ng distribution, utility, and electric co-ops. At ako'y nagsasalita ngayon siguro, hindi lang para sa Meralco, kung hindi para sa buong industriya. At nais kong sabihin, itong dalawang charges na to ay meron pong enabling law. Okay. Ibig sabihin, nasa batas po yung framework kung at batayan kung bakit ito sinisingil sa consumers. Now, siguro we will leave it up to the judgment of government kung ano sa tingin nila yung mas magandang polisiya ukol dito. Kami susuporta lang kami kung ano man yung kung magkaroon man ito ng pag-review o kung magkaroon man ito ng anumang pagbabago, no? Pero as far as Meralco is concerned, wala po ni isang sentimo na pwede namin singilin ng hindi po aprobado ng Energy Regulatory Commission. Pangalawa,
Wala po kaming pwedeng i-implement na rate nang walang prior approval. Ulitin ko po, wala po kaming pwedeng implement na rate na wala hong prior approval. Ibig sabihin, kung hindi po yan aprobado sa gobyerno, kung hindi po yan aprobado sa ilalim ng batas, hindi namin yan pwede ilagay sa bill namin. So yung statement na yan, Doris, is very unfair. It has no basis, and let me say for the fact, quite irresponsible. Okay. Sir Joe, isa din siguro para mas maintindihan nila, alam naman natin ay hindi Meralco may kagustuhan nito, Yun yung na nga. lifeline rate, lalo na doon sa mga 4-piece beneficiaries. Kasi kapag ang kumakalat kayo, di ba, sasabihin, Robert, medyo mahina ang dating ninyo. Sorry. Ito po, Sir Joe, para mas maintindihan ng kababayan natin yung sa lifeline rate, yung discount natin para sa mga 4-piece, di po ba? Kasi ang binabanatan sa social media, sinasabi, tumatanggap na ngayon ng 4-piece, pati kuryente nila, pinapaproblema nyo sa amin. Yung discount na ibinibigay sa mga 4-piece, gaano ba kalaki ito, Sir Joe? Sabihin na natin per household. Ganda ng tanong mo. Ang rate ng lifeline ay 1 centavo per kilowatt hour. Kaya nga yung claims na ito yung nagpataas ng rate ngayong buwan, hindi ko alam saan ang gagaling yun. 1 centavo per kilowatt hour. So for example, ikaw Robert, 300 kilowatt hours a month yung konsumo mo. I am assuming meron na yung aircon na nagagamit, etc. 3 piso po yung contribution doon sa lifeline rate. So because it is only 1 centavo per kilowatt hour. Ito naman sa senior citizen, this is equivalent to 0.0001 per kilowatt hour na singil sa mga customer. So kung 300 kilowatt hour user, ang contribution niya mga 3 sentimo. Sa so senior. pag pinagsama mo itong dalawa, 3 pesos and 3 centavos roughly for a 300 kilowatt hour ang contribution sa both seniors na mahihirap at lifeline o yung mga marginalized na 4-piece na mga kababayan natin. Okay. So kung ang bill mo nasa around 4,000, I'm just stating rough facts. Opo. Rough figures. Mga 3 piso Ayun. in contribution. All in na yung contribution na yun. Lifeline and senior citizen. Yung contribution for lifeline Oo. and for Senior citizen. Senior. citizens. Okay. Yung sabi mo kanina, di ba, parang ang lumalabas ay kailangan naman din tayong makipagtulungan. Pero ang sinasabi naman ng iba doon sa... Doris, I'm sorry, hindi ko marinig po. Sorry po. Mahina yung ano ninyo. Oo nga, mahina ang Baka signal. pwede yung taasan ng konti yung volume. Alright. Manong Joe, yung sinasabi ng ibang netizen, naghihingi kayo ng kooperasyon at understanding mula sa inyong mga customer, pero bakit daw hindi ninyo ginagawa ang inyong duty? For example, ayusin daw po yung mga kable at magkaroon ng tamang monitoring at bantayan talaga, lalo na po yung mga nagja-jumper. Well, I will respond to that. Meron kaming programa ngayon, yung Anti-Urban Blight Campaign. Hindi ko alam kung I joined that from time to time. Ongoing po yung operations namin para ayusin yung aming mga facilities. Doon naman po sa yung last, Doris, I'm sorry, yung question mo. Opo. Yung pati pagmamonitor daw sana doon sa mga nananakaw na kuryente, para hindi na po nababawasan o binabayaran pa ng consumer. Ongoing po rin yung efforts na yan. Actually, as far as system loss is concerned, yun nga pong sa pilferage is already less than 1% of maliit na portion na lang po yung sa pilferage. Kasi ginagawa namin dyan, inaakyat po namin yung mga metro sa mga areas kung saan maraming cases ng illegal connections, tampering ng mga facilities, at yung direct connections na illegal. Yan po is continuously being addressed. So all of these things is part really of our responsibility. Yung social media criticisms, we
We welcome that actually. Opo, opo. Ano naman nila, karapatan naman nila yan. But we will respond based on what we need to do Ayan. in ensuring na we will be able to provide electricity 24/7. I think our record will speak for itself compared to the other jurisdictions. Ang Meralco naman, as far as the guaranteed service levels are concerned, naaabot naman namin. In fact, we are in a good position as far as our service levels are Ayan. concerned. Ganito na lang, partner, Sir Joe. Ibigay nyo po yung inyong hotline nga po Ayan. para if nalilito-lito sila, may magpaliwanag din sa kanila ng direkta. Di ba? Oo. Kesa sa social media sila nakikinig, Manong Joe. Correct. Ano po ba yung hotline ng Meralco na pwede nilang tawagan or pwede nilang kumausap sa kanila para Tama, ma-explain yung tama. mga tanong nila doon sa bill nila, Sir Joe? Yeah, oo. Unahin ko na lang, meron kaming social media account. Ayan. Facebook po, www.facebook.com/Meralco. Nandun din po kami sa dating Twitter o yung ngayon na itawag na X. At Meralco, pwede rin sila mag-text. 0920-971-6211 at 0917-55-16211. So, Alright. lastly, they can also proceed o magtungo sa pinakamalapit na business centers na sakop sa area nila para ma-assist sila kung meron po silang concern. Alright. Okay. Oh, in fairness, partner, nakikita ko yan. Aha. Meron Ang bilis magre-reklamo. sumagot. Oo, ang daling sumagot. Correct. Itag mo lang sila. Correct. O sige, hanggang dyan muna tayo at hula ko na himasmasa naman ang karamihan sa atin sa paniwanag ng Meralco ngayon. Maganda kasing isa-isa natin para maunawaan din Oo, natin yung mga correct. ano ba itong nakasulat sa bill natin. Correct. Tama, Sir tama. Joe, maraming salamat po. Thank you. Salamat. Good Thank morning you. po. Si Sir Joe Zaldariaga, Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco. Paano? Wala na eh. 900. Yan. 9 o'clock. Bye!